Yo, what's up mga kabasketball? Welcome to another video. Mga kabasketball, mukhang walang palusot ang Thailand ngayon matapos ang pagkatalo nila sa Gilas Pilipinas sa SEA Games. Naglabasan na naman ang dahilan pero diretsong sagot ni Coach Tim Cone. Ayon sa Thailand, pagod daw sila, kulang sa preparation at iba raw ang sitwasyon. Pero ang tanong, kasalanan ba ng Gilas kung masanda sila? At sa video na ito, alamin natin ang banat ni Coach Tim, ang palusot ni Jack Rawan, at ang 5 Gilas SEA Games players na kayang-kaya ng umakyat sa main team. Simulan na natin. Kung gusto mo sa mga gantong content, mag-iwan ng like, share at subscribe at huwag nakalimutan i-hit yung notification bell below para sa mga maiinit na balita. At ito na yon. Matapos ang talo ng Thailand sa Gilas Pilipinas, nagsalita ang kampo ng Thailand, partikular na si Jack Rawan, isa sa kanilang key figures. Ayon sa kanya, hindi raw sapat ang preparation, pagod daw ang team, iba raw ang sistema kumpara sa Gilas, at may pahapyaw pang komento na parang sinabing mas kompleto ang Gilas. Pero teka muna, kung kulang kayo sa preparation, kung pagod kayo, kung hindi buo ang sistema, kasalanan ba ng Gilas iyon? Sa basketball, handa ka o talo ka, walang middle ground. Banat ni Coach Tim Cone. Dito na pumasok ang matapang pero kasi nasagot ni Coach Tim Cone. Hindi siya ng trash talk, hindi siya nagyabang, pero malinaw ang mensahe. Sa international basketball, no excuses. The better prepared team wins. Boom! Diretso, walang paligoy-ligoy. Ibig sabihin, hindi issue ang pagod, hindi issue ang schedules, hindi issue ang referees, hindi issue ang lineup. Ang issue lang, sino ang masanda. At sa laban na iyon, Gilas Pilipinas ang masanda. Bakit panis ang palusot ng Thailand? Kung tutuusin, parehong SEA Games, parehong pressure, parehong ma-expectation, pero ano ang nakita natin? Disiplina ng Gilas, depensa hanggang huling segundo, team chemistry, walang hero ball, may sistema. Samantalang Thailand, nawala ng composure, nagmamadali, pero reklamo pagkatapos ng laro. Kaya malinaw, panis ang palusot kapag talo ka sa tamang laro. Dungo naman tayo sa top 5 Gilas SEA Games players na pwede ilipat sa main team or team A ng Gilas Pilipinas. Ngayon, punta tayo sa pinakaabangang bahagi. Ito ang 5 player ng SEA Games player na deserve bigyan ng shot sa main team Gilas. Una dyan, nandyan si Jamie Malonzo. Isang two-way wing na pang-international. Kayang bumantay sa best player ng kalaban, may athleticism, may depensa, at hindi takot sa big moments. Kung kailangan ng energy guy at defensive stopper, si Jamie Malonzo na iyon. Pangalawa dyan, si Robert Boli. Itong yung tipo na guard na hindi natitinag sa pressure. May scoring, may leadership, at kayang magbuhat kapag kinakailangan. Sa international play, importante ang guard na may tapang at meron si Boli niyan. Pangatlo dyan, nandyan si Matthew Wright. Tahimik pero lethal. Isang elite shooter na bumubukas ng floor para sa Gilas. Kapag binigyan mo ng space, automatic na yan, 3 points na agad. At sa international level, spacing is life. Pang-apat dyan si John Paul Eram. Hindi flashy, pero napakasolid sa loob. May laki, may depensa at marunong sa sistema. Perfect na backup big man na hindi liability sa depensa. Panghuli dyan si Cedric Manzano. Isa sa pinaka-underrated big man ng Gilas. May energy, may hustle at hindi takot makipagsabayan. Kung hanap mo ay trabahador sa loob, pasok si Manzano. Ano ang mensahe ng SEA Games run na ito? Ang SEA Games na ito ay malinaw na mensahe. May lalim ang Gilas Pilipinas, hindi lang star ang kaya mag-deliver, sistema ang panalo, hindi palusot. At kung may natutunan ng Thailand, sana ito'y na yon. Sa basketball, hindi sapat ang dahilan. Kailangan ng resulta. Mga kabasketball, ano sa tingin ninyo? Sino sa 5 players ang pinaka-deserve mapasa sa main team o yung team A ng Gilas Pilipinas? At agree ba kayo kay Coach Tim? Walang palusot sa international basketball. Kung nagustuhan mo ang content na ito, mag-iwan ng like, share at subscribe para sa araw-araw na Gilas Pilipinas updates. Dito ka lang, puso.